Kasunod ng nakaraang yugto, pumasok sina Kinan at Linglanlan sa loob. Tumingala si Kinan sa langit, natulala at nagtanong, ano yan? Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga taong nakatakip ang mukha ang nasa kanilang harapan. Sinabi ni Linglanlan kay Kinan, sila ay mula sa sky-soaring ancient sect. Hindi ko inasahan na ang malaking pagbabago sa Liu Forbidden Zone ay makakaakit maging sa pinakamisteryosong Supreme Daoism sect na ito. Naisip ni Kinan sa mga Dao-seeking method na aking napag-aralan. Ang mga pamamaraan na lang mula sa sky-soaring ancient sect at 9 Palaces Golden Immortal sect ang kulang para makumpleto ko ang Dao-seeking methods ng 13 Supreme Daoism sects. Ikinumpas ni Kinan ang kanyang kamay at sinabi kay Linglanlan, tara na rin. Naisip niya, sa kaguluhan ngayon, mas maliit ang sansang matuklasan nila tayo. Ngunit, lingid sa kaalaman ni Kinan, may isang babae sa likuran na nakatingin sa kanya. Naisip nito, sa wakas, natagpuan din kita. Tingnan natin kung anong sorpresa ang maibibigay mo sa akin sa pagkakataong ito. Paglipat ng eksena, sa pasukan ng isang sinaunang puno. Sumisigaw ang grupo ni 8 Brilliance Demon Monarch. Yung damuhong Kinan na iyon, hindi naman siguro niya tayo nakalimutan, di ba? Pinakalma siya ni Monk Yuan-J, Amitabha. The West Friend 8 Brilliance, huwag kang mainip. Habang umiiyak siya ng husto, dumating si Kinan. Sinabi niya sa grupo, nakabalik na ako. Nagliwanag ang mga mata ni 8 Brilliance Demon Monarch at sinabing, sa wakas, dumating ka na rin. Sumagot si Kinan, paumanhin. Nga pala, nagbago ang plano. Balak kong pumasok sa kaloob-looban ng Liu Forbidden Zone. Kung ayaw ninyong sumama, ayos lang. Mapanganib ang paglalakbay na ito. Sinabi ni Monk Yuan-Ji kay Kinan, Daoist friend Kinan, magkakapatid tayo. Kung gusto mong pumasok sa kaloob-looban ng Liu Forbidden Zone, syempre sasamahan kita. Sumang-ayon si Kinan, sige. Maaari kayong huminto anumang oras. Anuman ang mangyari, hindi ko kayo sisisihin. Sa sandaling iyon, 5 sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa kalangitan. Itinuon ng grupo ni Kinan ang kanilang buong atensyon sa itaas. Bulalas ni 8 Brilliance Demon Monarch, 5 inheritance ang lumitaw. Isang hakbang ka na lang mula sa pagiging isang heavenly immortal. Sakto, maaari mong gamitin ang mga lupaing ito ng inheritance para umangat sa heavenly immortal level. Sa ganoong paraan, magiging mas madali ang pagpasok mo sa kaloob-looban ng Liu Forbidden Zone. Agad na sumang-ayon si Kinan, tama ka. Saang lupain ng inheritance tayo pupunta? Nagsalita si Monk Yuan-Jai, nagkataon lang na pinag-aaralan ko ang isang Buddhist karma teknike na kayang hulaan kung aling lupain ng inheritance ang pinakamakabubuti para sa atin. Pagkatapos, isang tansong salamin ang lumitaw sa harapan ni Monk Yuan-Ji. Mula rito, isang sinag ng gintong liwanag ang lumipad palabas. Sinundan ito ng tingin ni Monk Yuan-Ji at masayang sinabi, ang lupain ng inheritance na dapat mong puntahan ay nasa Timog Silangan. Nagdududang nagtanong si 8 Brilliance Demon Monarch, Hoy Kalbo, mapagkakatiwalaan ba iyang teknike mo? Tiniyak ni Monk Yuan-Jai, syempre naman, ngunit sa isip-isip niya, kahit na ito ang unang beses kong gamitin ang teknike na ito, sa angkin kong talento, siguradong walang magiging problema. Paglipat ng eksena, sa isang dambuhalang hukay. Isang grupo ng mga tao ang papalapit. Naroroon na si Long Xuanling at ang kanyang mga kasama. Nakita sila ni Blood Eye at sinabi kay Kinan, grupo ni Long Xuanling yan. Napabuntong hininga si Kinan, talagang makitid ang landas ng magkakaaway. Sa sandaling iyon, dumating si Lu Zaoming kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Lu Qingyin at ang kanilang mga tauhan. Magalang na sinabi ni Long Xuanling sa babae, kaya pala mga Daoist friends mula sa Immortal Spirit Clan ang naparito. Tiningnan ni Kinan ang babae at naisip, kahit na ang cultivation niya ay nasa peak Earth Immortal Realm din, mayroong bakas ng isang sinaunang aura sa kanyang katawan.
Posible kayang ito ay isang uri ng sinaunang inheritance? Pinaalalahanan ni Monk Yuanji si Kinnan, si Lu Qingyin ay isa sa mga henyo ng Immortal Spirit Clan. Sa murang edad ay nagising na niya ang Immortal Spirit Body. May mga bali-balita na malapit nang mag-breakthrough muli ang kanyang fisike. Hindi talaga siya maaaring maliitin. Muling nagtanong si Eight Brilliance Demon Monarch kay Yuanjai, ito ba ang pinakamakabubuting lugar na hinulaan mo, bata? Nandito si Long Xuanling at ang Immortal Spirit Clan. Sa tingin mo ba hindi pa tayo sapat na mabilis mamamatay? Sa sandaling iyon, nagsimula na namang magyabang si Xu Shenliang. Eight Brilliance, takot ka na ba? Huwag kang mag-alala. Pagdating ng oras, sumunod ka lang sa likod ko. Sina Long Xuanling at Lu Qingyin? Mga langgam lang yan. Walang dapat ikatakot. Naggalit ng ngipin si Eight Brilliance at naisip, nagsisimula na namang magyabang ang batang ito. Kapag dumating na talaga ang oras na iyon, siguradong mas mabilis pa siyang tatakbo kaysa kaninuman. Itinuon ni Lu Qingyin ang kanyang tingin sa kinaroroonan ni Kinnan at sinabing, mga Taoist friends dyan sa itaas, hindi nyo na kailangang magtago. Bumaba na kayong lahat. O baka naman gusto niyong ako pa mismo ang umakyat para imbitahan kayo. Naisip ni Kinnan, gaya ng inaasahan sa walang katulad na henyo ng Immortal Spirit Clan, napakatalas ng kanyang pakiramdam. Sinabi ni Blood Eye kay Kinnan, dahil natuklasan na tayo, hindi na natin kailangang magtago pa. Agad na lumipad pababa mula sa gilid ng bundok si Kinnan at ang kanyang mga kasama. Mabilis silang lumitaw sa harapan ni Lu Qingyin. Bilang kinatawa ng grupo, binati sila ni Kinnan, mga Taoist friends, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta na kayo? Galit na sumigaw si Long Xuanling, Kinnan. Blood Eye. Tunay ngang pagkatapos ng mahabang paghahanap na walang resulta, natagpuan ko kayo ng walang kahirap-hirap. Nakilala na rin ng iba si Kinnan. Kaya pala ang number 1 immortal si Kinnan. Bakit kasama niya si Yuanjie ng Bodhi Ancient Temple Sect? Nang makita ni Lu Zaoming si Kinnan, agad siyang nabalisa. Kayo pala iyon. Naisip ni Lu Qingyin, mukhang sila ang mga taong nagdulot ng kahihiyan kay Zaoming at kumuha pa ng minahan. Kaya't humarap siya para tanungin si Kinnan. Kinnan, bakit ninyo pinakialaman ang nakababata kong kapatid? Naisip ni Kinnan, hindi ba't gumawa ng Immortal Demon Oath si Lu Zaoming? Paano niya nalaman na kami ang may gawa? Pagkatapos ay itinanggi niya ang sariling isip, hindi mali. Kahit pa isang Nine Heaven Supreme ang gumawa, matatagalan bago mabura ang Immortal Demon Oath. Mukhang nahulaan niya lang ito base sa pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Lu Zaoming. Kaya't sinabi niya, ang kapatid mo ay naging mayabang at hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Tinuruan lang namin siya ng leksyon para sa iyo. Nagtanong si Lu Qingyin, kung ganoon, dapat ba akong magpasalamat sa iyo, Taoist friend Kinnan? Sinubukan ni Monk Yuanji na pakalmahin ang sitwasyon, Taoist friend Lu Qingyin, masyado kang formal. Hindi na kailangan magpasalamat. Tutal, ang kapatid mo ay kapatid na rin namin. Pagkarinig nito, nagalit si Lu Qingyin at sumigaw, kalokohan. Nagpadala ng sound transmission si Lu Qingyin kay Kinnan, Taoist friend Kinnan, ang kakayahan mong palakasin ang mahigit 1-0. 000 piraso ng semi-finished na Liu Immortal Jade at iSoul Extreme Spirit sa loob lamang ng 2 araw para maging kumpleto hinahangaan kita, si Lu Qingyin para dyan. Nang marinig ito, agad na itinanggi ni Kinnan ang paratang, wala akong ganyang kakayahan. Kinuha ko lang ang lahat ng mga semi-finished na piraso. Nang makita ni Long Xuanling na nag-uusap lang ang dalawa, nagalit siya at sumigaw, hoy. Pinapansin niyo pa ba ako? Tumawa ng malakas si Blood Eye. Ha ha ha. Pasensya na, pero hindi talaga. Nagpalabas ng Immortal Force si Long Xuanling mula sa kanyang kamay at sinabing, puro salita na lang ba kayo ngayon? Papatayin ko kayong lahat ngayon din. Mamatay na kayo.
Pagkasabi nito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na salakayin ang grupo ni Kinnan. Nagpaalala si Lu Qingyin, Taoist friend Kinnan, sa level ng cultivation ninyo, mahihirapan na kayong harapin ang ilang heavenly immortals na ito. Kung ayaw mong kumilos kami, sabihin mo ang sikreto mo sa pagpapalakas ng mga semi-finished na item. Pagkasabi nito, naghanda na rin siyang umatake. Nag-aapoy sa galit, sinabi ni Kinnan, sinabi ko na, ang kinuha ko ay mga semi-finished na piraso. Agad niyang ipinatawag ang kanyang Dao weapon, ang Heaven Repairing Cauldron. Inihagis niya ito pasulong at sumigaw, Mingwang, labas. Nang makita ni Lu Xiaoming ang Heaven Repairing Cauldron, napasigaw siya, isang Dao weapon. Dahil dito, ang grupo ni Long Xuanling ay mabilis na tumalon paatras para umiwas. Sa kabilang banda, buong tapang ding sumugod ang grupo ni Mong Yuanji at Xu Shenliang. Si Blood Eye at 8 Brilliance Demon Monarch ay handa na ring sumali sa laban. Sumugod sila para atakihin si Long Xuanling at sinabing, hindi lang si Kinnan ang kalaban ninyo. Sinabi ni Lu Qingyin kay Kinnan, dahil ayaw mong sabihin, huwag mo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang sword beam na direktang tumama sa Heaven Repairing Cauldron at kay Mingwang na nagpapahinga sa loob. Mabilis na tumalon paatras si Kinnan para umiwas. Naisip niya, ang lakas ng babaeng ito ay talagang hindi maaaring maliitin. Naisip ni Blood Eye, may kabuang 18 Heavenly Immortal Experts at mahigit 20 Earth Immortals ang Immortal Spirit Clan dito. Ang sitwasyon ay dehado para sa atin. Sinabi ni Lu Xiaoming, Desi. Iyan ang kabayaran sa pangangahas ninyong galawin ako. Kapag natalo na kayo, sisiguraduhin kong ibabalik ko lahat ng sakit na dinanas ko noon. Sa sandaling iyon, ginamit ni Kinnan ang kanyang teknik na Great Dragon Overwhelming the Heavens. Agad na tumalsik sa pader ang ilang miyembro ng Immortal Spirit Clan. Muling sumigaw si Lu Xiaoming matapos matamaan, paano nangyari to? Isa lang siyang Peak Earth Immortal Cultivator. Napabulala si Lu Qingyin talagang hindi inaasahan. Nagpaalala si Long Xuanling sa iba, matagal nang muling binuo ni Kinnan ang kanyang Dao Foundation. Mga Daoist friends, mag-ingat kayo. Napabuntong hininga si Lu Qingyin, kaya pala hindi ka natatakot, Daoist friend Kinnan. Ngunit gaano man kalakas ang iyong combat power, isa ka pa ring Peak Earth Immortal Cultivator. Sa kabilang banda, isang matanda ang sumugod na may dalang espada para atakihin si Kinnan at sumigaw, Kinnan, mamatay ka na. Ang sword beam ng matanda ay direktang tumama kay Kinnan. Tinawag ni Kinnan ang nilalang na nasa loob ng Heaven Repairing Cauldron, Mingwang. Inilabas ni Mingwang ang kanyang ulo at sumigaw, hindi pa bulag ang haring ito. Hindi mo na kailangang paalalahanan ako. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang malaking bibig. Isang bola ng apoy na puno ng spiritual energy ang agad na bumaril patungo sa matanda. Nang makita ito, lumikha ang matanda ng isang lotus flower para harangin ito, ngunit sa isang iglap ay tinagos ng bola ng apoy ang lotus flower. Gulat na sumigaw si Lu Xiaoming, ano ba talaga ang Heaven Repairing Cauldron na yan? Bakit ganyan katindi ang kapangyarihan nito? Kalmadong sinabi ni Lu Qingyin, ano nang ikinatatakot niyo? Ang Dao weapon na iyan ay nangangailangan ng napakaraming immortal force para makapagpakawala ng malakas na atake. Kaunti na lang ang immortal force nila. Hindi na kailangang matakot. Samantala, puno na ng dumi ang mukha ni 8 Brilliance Demon Monarch. Humihingal siyang nagsabi, peste. Bakit ang dami ng tao mula sa Immortal Spirit Clan? Sumang-ayon si Mong Yuanji, Daoist friend Kinnan, hindi sa hindi kami lumalaban ng husto, sadyang napakarami lang talaga ng kalaban. Nang marinig ito ni Ling Lanlan, agad siyang nagpadala ng Immortal Force at sinabing, hayaan ninyong dagdagan ko ang Immortal Force ninyo. Agad na napunuan muli ng Immortal Force sina 8 Brilliance Demon Monarch at Mong Yuanji. Tuwang-tuwang sumigaw si 8 Brilliance Demon Monarch, Pakiramdam ko na buhay ako muli.
Pagkatapos ay pinuri niya ang dalaga, lamlam, magaling. Mayabang na sumagot si Linglanlan, DC. Siyempre naman. Puno ng lakas, sinabi ni Eight Brilliance Demon Monarch sa lahat, hahaha. Tanggapin niyo to. At parang isang mabangis na hayop, sumugod siya at pinatakbo ng walang direksyon ang mga miyembro ng Immortal Spirit Clan. Maging si Long Xuanling ay napilitang sumigaw, peste. Masayang sinabi ni Monkey Anjay, kung wala na tayong dapat alalahanin, makakalaban na ako ng todo. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang Buddhist technique, ang Heaven and Earth Purifying Buddha Art. Lahat ng malapit sa kanya ay agad na natalo. Medyo nagulat si Lu Qingyin at sinabi, Daoist friend Kinnan, hindi ko inaasahan na mayroon ka ring Dao Spirit. Ngunit hindi pa rin sapat ang mga ito. Isang matanda ang malakas na nag-utos, sumama kayo sa akin, pigilan natin ang Dao weapon na ito. Ang iba, asikasuhin ninyo si Kinnan. Dahil dito, sabay-sabay silang sumugod para tapusin si Kinnan. Agad na inilabas ni Kinnan ang kanyang heaven-shattering saber. Iwinasiwas niya ito ng buong gaan, humihiwa habang gumagalaw. Masasabing napakakinis ng kanyang mga galaw. Ang ginamit ni Kinnan ay ang saber-suppressing Dao Art. Sumigaw ang mga kalaban, napakalakas. Ito ba ang lakas ng number 1 immortal? Sabi naman ng isa, ano nang ikinatatakot niyo? Marami tayo, hindi ba't maubusan din siya ng lakas? Ngunit sa sandaling ito, ipinakita na ni Kinnan ang kanyang battle armor, ang Scarlet Gold Battle Armor. Hindi man sigurado kung gaano ito kalakas, sapat na itong magbigay ng proteksyon. Itinaas ni Kinnan ang kanyang heaven-shattering saber at ginamit ang War Dao Immortal Codex at ang Kyongyu Taihu ang scripture. Nagulat na nagtanong si Lu Qingyin, 2 Dao-seeking method. Sa sandaling iyon, isang miyembro ng kalaban ang nakakita kay Kinnan na sumusugod dala ang kanyang saber, at mabilis na ginamit ang kanyang Holy Spirit Body, na nagbukas ng isang protective barrier. Nagpadala ng sound transmission si Lu Qingyin kay Kinnan, Daoist friend Kinnan, mukhang minamaliit kita. Dahil umabot na sa ganito ang sitwasyon, oras na para ako naman ang kumilos. Sakto sa sandaling iyon, ang malaking tarangkahan, Great Gate, sa gilid ng bundok ay bumukas, na nagdulot ng malalakas na pagyanig. Sumigaw ang mga tao, bumukas na ang tarangkahan. Bilisan natin, pumasok na tayo sa loob. Nagsimulang mag-alinlangan si Lu Qingyin, kung itutuloy ba ang pagharap kay Kinnan o papasok na muna sa loob. Sa sandaling iyon, isang aso ang lumabas mula sa loob ng tarangkahan. Naggangalit itong sumigaw, isang grupo ng mababahong langgam, naglalakas loob kayong mag-ingay dito. Nang makita ito, natulala si Lu Qingyin at sinabing, iyan ay ti. Ang iba ay nautal ding nagsabi, ang nine-headed moon swallowing hound. Napabulala si Lu Qingyin, ang lakas ng nine-headed moon swallowing hound na ito ay umabot na sa hegemony level. Tiyak na hindi natin siya basta-basta matatalo. Inilabas ni Mingwang ang kanyang ulo at nagsabi, mukhang hindi simple ang lupaing ito ng inheritance. Nag-aalaga pa sila ng isang mixed blood beast. Sa sandaling iyon, ibinuka ng nine-headed hound ang bibig nito, at mga bola ng kidlat ang namuo dito. Natakot ang mga tao at sumigaw, naku, hindi maganda to. Takbo! Tinamaan din si Kinnan ng atake, ngunit madali niya itong naiwasan. Nagtaka si Kinnan, hindi ba't isang hegemony level beast ang nine-headed hound na ito? Bakit ang atake niya ay 2 o 3 beses lang na mas malakas kaysa sa isang peak heavenly immortal? Mabilis na umikot si Lu Qingyin sa kinaroroonan ng aso at sumigaw, mga Daoist friends, huwag kayong magpanik. Ang nine-headed hound na ito ay malubhang nasugatan. Ang lakas niya ay hindi na tulad ng dati. Kailangan lang nating magtulungan para supilin siya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Kinnan at nagtanong, Daoist friend Kinnan, Daoist friend Long Xuanling, nasa harap natin ang kalaban. Bakit hindi muna natin isantabi ang ating mga alitan at magtulungan para harapin ang nine-headed hound? Sumang-ayon si Kinnan, sige.
Ngunit, papayag ka bang makipagtulungan sa amin, kamahalan Long Xuanling? Sumagot si Long Xuanling na may anyong matuwid, hindi ako ang tipo ng tao na hindi marunong mga tuwiran. Kung ikaw ay nangahas na pumayag, bakit naman hindi ako? Sumang-ayon si Lukingin, sige. Ngunit kung may sinumang hindi lalaban at gusto lang makinabang pagkatapos, huwag niyo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang. Dahil dito, sabay na sumalakay sina Long Xuanling at Lukingin sa Nine-Headed Hound. Ang grupo ni Kinan, Ling Lanlan, Monk Yuan-jae, at Eight Brilliance Demon Monarch ay sumugod din para makakuha ng ilang tama. Sumigaw ang Nine-Headed Hound, isang grupo ng mababahong langgam, gusto niyo na bang mamatay? Pagkatapos, tumubo ang siyam niyang ulo, gaya ng kanyang pangalan, at sumabog ang kanyang kapangyarihan. Ibinuka nito ang bibig at sabik na sinabi, dahil kusa kayong nag-alay ng sarili bilang pagkain, hindi na ako magiging magalang. Nagpaalala si Lukingin, Taoist friend Kinan, sa ating cultivation level, ang pumatay sa kanya ay parang pananaginip ng gising. Ngunit, mayroon akong isang paraan, kailangan ko lang ng tulong ninyo. Mabilis na sumang-ayon si Kinan, walang problema. Tiyak na ibibigay namin ang aming buong suporta. Nagsimulang gumawa ng hand seal si Lukingin at sumigaw, Immortal Spirit Body, Jade Frame Sacred Mountain. Agad na isang bundok ang lumitaw mula sa langit at bumagsak sa ulo ng Nine-Headed Hound. Dahil sa pagkakapigil sa ilalim nito, sumigaw ang halimaw, huwag kayong managinip. Inutusan ni Lu Zaoming ang kanyang mga tauhan, mga kasama mula sa Immortal Spirit Clan, ipasa ninyo ang inyong Immortal Force sa Jade Frame Sacred Mountain. Dahil dito, ibinigay ng lahat ng miyembro ng Immortal Spirit Clan ang kanilang Immortal Force sa bundok. Sumigaw si Eight Brilliance Demon Monarch, pagkakataon na. Atakihin niyo na siya. Agad na pinagtulungang gulpihin ng lahat ang kaawa-awang aso. Dahil napigilan, wala itong nagawa kundi ang humiga at tanggapin ang mga suntok. Naglabas si Lukingin ng isang talisman at nagdagdag ng isa pang atake. Great Immortal Dao Talisman, Seal Body, Suppress Soul. Pagkatapos, lumipad siya papunta sa ibabaw ng ulo ng Nine-Headed Hound. Mabilis niyang idinikit ang talisman sa bundok, at ang sealing power ay agad na pumigil sa halimaw. Hindi na ito makapalag. Matapos ang kanyang ginawa, marahan na lumakad si Lukingin, ipinapakita ang kanyang ganda. Tumingin siya sa siyam na ulong aso at napabuntong hininga, mabuti na lang at nagtagumpay. Pumuri si Long Xuanling, Miss Lu, gaya ng inaasahan sa isang walang katulad na henyo. Tunay ngang kahanga-hanga. Mapagkumbabang sumagot si Lukingin, ito ay dahil sa tulong ninyong lahat. Kung wala ang inyong suporta, hindi ko rin matagumpay na masusupil ang Nine-Headed Hound na ito. Ngunit, ang talisman na ito ay kaya lang siyang supilin sa loob ng 10 shichen, 20 oras. Kaya kailangan nating samantalahin ang oras. Galit na sinabi ng Nine-Headed Hound sa lahat, hintayin niyo lang makalabas ako, papatayin ko kayong lahat. Gumawa ng nakakatawang mukha si Xiu Shenliang para asarin ito, Bli. Sino ba nang hindi marunong magyabang? Nang makita ang mayabang ng ngiti ni Xiu Shenliang, pabulong na nagmura si Eight Brilliance, napakagaling mong magyabang. Pinangunahan ni Lukingin ang kanyang mga tao, papasok sa portal at sumigaw pabalik, mga kasama, mauuna na kami. Nagpaalala si Huit Didith kay Kinan, pumasok na rin tayo. Ngunit, tumingin si Kinan sa grupo ni Long Xuanling at sinabing, huwag magmadali. Aayusin muna natin ang ating pagkakautang sa grupo ninyo. Palagay ko, iniisip mo rin iyan, hindi ba, kamahalan Long Xuanling? Tinitigan ni Long Xuanling si Kinan at sinabing, ang pagkakautang sa pagitan natin ay dapat na talagang ayusin. Pagkatapos ay tumingin siya sa grupo ni na Eight Brilliance, Xiu Shenliang, at Monk Yuan-ji at sinabing, mga Ginoo, wala naman tayong alitan. Sana ay bigyan niyo ako ng respeto at huwag nang makialam sa usapang ito. Tutal, ang pag-atake kay Kinan ay hindi lang